great privilege for me na maging bahagi po sa pamamagitan ng pagbibigay na munting mensahe mula sa Panginoon at sa ating panunuran. Nakita ko na hindi po madali ang inyong tungkulin. Iniwala ko na yun. Hindi madali ang inyong tungkulin. So, bawat letra, bawat salita na nandiyan sa inyong mga karukala ay napaka-importante. Kaya kailangan ng panahon dyan, yung kahusayan, yung karunungan. Sabi mo, Bible, the lack of wisdom as God. Ang ibig sabihin ng Diyos doon, hindi niya sinabi na wala tayong alam. Hindi niya sinabi na mangwang tayo. Kundi dito, pinapaalalahanan tayo na kapag manahan tayo sa human wisdom o ang sariling karunungan at katalinuhan, meron pong nakakabang kapahamakan. Pansinin po natin ang ating bansa na naman. Kamusta po? Okay po ba bansa natin? Diba, ang katalino ng ating mga nasa pamunuan, matatalino, seryoso tao, kilalang tao, pero kamusta yung ating bansa? Makikita po ba natin yung liwanag ng presyon ng ating bansa? So, para sa akin, parang palago ng palago. Kung meron kang Diyos, umaasa ang influensya ng panginoon. At kung hindi ka matibay, talagang susunod ka. Pero ang tanong, ano ang itutulong ng bayan ng Bruce Point? Dati, bilang mga mababatas total, para po magkaroon ng magandang imahe ang bayan ng Bruce Point sa kabila ng kaguluhan dito po sa ating bansa. Kaya kailangan po natin o kailangan po ninyo yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. So dito dapat hayag lamang ng Diyos dito sa James 1:5. Hindi ka foolish, hindi ka matalino ka, pero do not lean unto your own knowledge wisdom. Ask God for the wisdom. Dahil mas matalino ang Diyos at alam ng Diyos kung ano ang makabuti at makakahayaya sa iyong paglilingkod. Pangatlo ay yung pagkakaisa na pagpapamahalan. Tulad na sinabi ko kanina, so tayo, ang bawat isa ay galing sa iba't ibang partido, pero pinag-isa ng Diyos. Ano pinag-isa tayo ng Diyos? So yung ating neutral ground, yung Diyos, dinagdakan ito, ginamit ang eleksyon, ginamit si Commonwealth, ginamit ang mga tao para kayo manalaw, pero lahat na nagpaparaanan na ng Diyos para magkaroon ka ng privilege to serve the people of Bruce Point. So, kaya nandito ka, hindi parang sa anong bagay, kundi ibigay mo yung pagkakaisa at pagmamahal sa bayan dahil yan ang iyong pupulin bilang mababatas na pag. So, ang pagkakaisa, meron ng isang kasabihan na anumang tibay ng piling ng baka, kapag nag-iisa siya, wala rin nala. So, natin ito yung baka, ginagawa ng pangkalit. Pero, ginagawa yan, na maging malakas siya. So, very simple example din, yung one is thinking. Diba? Very common na sample. So, ang walis tingting ay design o yung walis na tingting ay design para maglinis, para maging maganda ang bilat. Pero, kung magagamit lang tayo ng isang tingting, hindi ang mangyayari yung ang purpose ko niya. So, ang pagkikaisa, pagmamahalan ay isa kong susi para sa talumpay at magkaroon ng malakas na pwersa para ang ating bayan po ay patuloy, maunlad, mapayapa at magkaroon ng matalumpay.
sa bawat pagpapasya. So, lagi natin titignan, tulad na sabi ko kanina, ang kapakanan ng nakakarami, majority, ang lagi natin titignan, hindi kapakanan na isa, dalawa, or yung pwedeng mag-influensya sa atin. Dahil, the end of the day, ang balik pa rin ito ay sa atin. So, mas maganda bumalik ang isang panukala mo na punong-puno ng praises at testimony. Dahil doon ay talagang ma-inspire pa tayo o ma-inspire pa pa na maging kupo sa bayan. So, do not lean into your own understanding. Lean unto God. Always learn how to do right. Sabi nga nila, bakit right? Ay meron naman nila. Kasi bakit kaya ang puro right? Ang ipagsabi nila, puro naka-address na may kamalihan. May mali, please. Kaya, always do right. Sabihin, laging matutok tayo at laging manahan sa tama. Bagamat maraming kamalian sa mundo ito, pero always learn how to do right. Kapag gumawa tayo ng mabuti, sigurado maraming kukontra. Sino kung nakaranas na yun? Nakaranas na tayo. Gumawa ka na ng tama, tapos mali ka pa rin. Pero sa meron ko nabasa, sabi niya, kapag alam mo tama ka at maraming feedback na negative sa iyo, be silent. Kasi alam mo kung sino yung nakakaalam na tama ka, ng iba hindi Diyos. At ikaw mismo sa sarili mo. Alam mo na tama ka. Kaya keep silent. Kasi yung maingay daw, yung talaga yung maraming mali at nagkakawin. Kaya kapag nag-learn tayo how to do right, tumayo po tayo sa right, tayuan natin yung always seek justice for all, not by yourself, or not to yourself, or by yourself. Always seek justice for all. Marami umaasa po sa inyo sa bawat resolusyon, ordinansa, marami umaasa po na mga kababayan po natin na nasa mga laylayan or sa mga ligligan na. Kaya, lagi natin tandaan ang pangungulong natin ay isang oportunidad na binigay po ng Panginoon. Muli po, yung pagpapakumbaba. You are called to be a servant of our town, hindi para maging boss. Meron bang boss dito? Sana wala. Kundi maging servant of all. Ang isa po sa napakagandang characteristic, quality ng servant is yung humility. Kasi kapag meron tayong humility, you are willing to listen. Meron kang pagkakataong makinig. At meron kang pagkakataong tanggapin yung mga panukala ng iba dahil alam mo na ito ay makakabuhi sa lahat. So yun po yung isang napakagandang characteristic ng servant. Pero kapag boss, lagi kung ano gusto mo, yun ang masunod. Kahit mali, yun pa rin gagawin mo. Kasi akala mo sa sarili mo, ikaw yun lagi tama. So we are not a boss. We are servant of our town. We are servant of God to do a good right things for the glory of the Lord. Sa pagwawakas, lagi natin isipin, mga kagawan, ating vice mayor, pati sa amin po, sa sangay po ng moral values, tayo po namumuno bilang lingkod ng Diyos at bilang lingkod po ng bayan. Ang pamamahala ay hindi lamang tungkulin, kundi ito po isang pananagutan. Ito po ang batas pagdating sa bagay po niya. Kaya dapat tayo maging tapat
tayo mag-destroy sa bagay na yan. So, pagkakaisa, katarungan, at pagkakakumbaga. Hindi po, pagkakaroon sabihin sa aking sarili, tapat ako. Sabihin natin, tapat ako. Sige po, sabay-sabay po tayo. Ibig ko walang answer. Sabihin natin, tapat ako. Tapat ako Sa Diyos sa Diyos at sa bayan. at sa bayan. Hindi po maganda po tayo. Maraming salamat, Pastor Belia. Pastor Joel, Pastor Ana. Yung Holy Rose. Sa dalawa na yun. Yung isa. Our document regular session is not recorded. Decree the vice mayors. I am a vice mayor and I voted for the people of province units. By divine providence and the will of the people, I am enabled to preside over the legislature. That with integrity and statesmanship, I shall lead the legislature to enact measures and ordinances for the common good and fulfill the people's aspirations for happiness, peace, and prosperity. May the Almighty God have me consecrate myself and the people I am called to serve. Thank you. Please be seated. Please call your officers and secretary. Good morning, everyone. May I please call the roll. Honorable Richard Bayan, Honorable Stewart Joseph Pedrito, Honorable Sara Tinaco, Honorable Rogelio Barro, Honorable Nathan Samla Canilaw, Honorable Ezekiel Rodriguez, Honorable Hayati Dugasan, Honorable Jemart Naingit, Honorable Georgia Lindoy Canton, Honorable Nerelia Pacaldo, Honorable Jason Reyes Pino. Madam Presiding Officer, there are 8 members of this table, therefore constitute a quorum to conduct the business. The chair declares it for and as such, you can now be Maraming salamat po, Pinoy Kalapamuno. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, kayo din sa lahat ng ating mga bisita ngayon, nagpapahali po ng salita at sa pamakasin po lahat ng ating spiritual at mga din po. Madam Chair, before I
It was clarified by the presiding officer that the water project is a joint project of the local government and LGU groups. And as such, the current provincial government and the government are supposed to continue this project. The application project. Don't get any recognized the gentleman from here. Line 102, an amendment for insertion. We have the word last and to read as follows. Last Monday of January of every year as special non-working holiday in the municipality. To include the word last. Okay, since everybody has a copy, and we have given enough time to review the minutes and move for the approval and adoption of the minutes of the 27th regular session. Any objection? Hearing none, then we move to the minutes of the 27th regular session of the Parliament's one and as the and 26 and designated by session of Madam Chair, we are now on the privilege hour, and being no one from this all the party manifested to avail their opportunity for the privilege as well as the question hour, I move to close the item number 5 and 6 and move on now to item number 7, which is the meeting in the palace of the proposed measure. This representation directs our secretary to the Sangguniang to kindly lead the enlisted measures. Item number 1, a letter from the municipal mayor requesting an authority to enter into MOA with ASWG Third Office Mimaropa for Project Lawa at Binhi program. Senator, we refer to the Committee on Social Services, chaired by our Vice Chairman, Honorable Tan. Number 2, a letter from the municipal mayor forwarding to the Sangguniang Bayan for appropriate action on the application for business permit of Calmian Legal Corporation. Senator, we refer to the Committee on Environment, chaired by Honorable Vilasa. Number 3, a letter from the municipal mayor forwarding to the Honorable Presiding Officer and Sangguniang Bayan members the draft of approving the use of government-owned lot with TCT number 0-798B with an area of 125 square meters with tax declaration number 24-06-006-00625 to be used as housing site for the identified beneficiaries of former raiders. The Senator, we refer to the Committee on Environmental Protection, chaired by Honorable Vilasa. Number 4, another letter from the municipal mayor requesting an authority to enter into MOA with the Municipal Virus Formation Program. The Senator, we refer to the Committee on Social Services, to be sponsored by the Vice Chairman, Honorable Tan. Number 5, proposed ordinance entitled an ordinance establishing the annual education summit in the municipality of Brooks Point and appropriating funds therefore. The Senator, we refer to the Committee on Education. Number 6, another letter from the municipal mayor requesting the honorable body to revoke the endorsement granted through resolution number 2010-33 endorsing the proposed mine operation of Macro Asia Corporation in Barangay Pilang in this municipality. The Senator, we refer to the Committee on Environment, chaired
Number 7, a letter from Ms. Aisel Borlak-Datang, requesting the honorable body a favorable endorsement in support of her application for a commercial permit for a proposed quarry operation. The said measure be referred to the Committee on Environment, chaired by Honorable Vigasa. Number 8, a letter from John Kenneth P. Tan, respectfully requesting for favorable endorsement on the proposed Chowking to be located in National Highway, Barangay Pangubilan, Group 5, Palawan. The said measure be referred to the Committee on Infrastructure, chaired by Honorable Lacanilaw, joined with the Committee on Rules. Number 9, draft resolution requesting Honorable Cesario Argonilli to install 2 units of box culverts at Sector Barangay 1 and 1 unit box culvert at Sector Barangay 2, Barangay Alpumos, Municipality of Brooks Point, Palawan, introduced by Councilor Nathan Sanlacanlaw. The said measure be referred to the author himself, Committee on Infrastructure. Just a clarification, and I elaborate. Who will be refer the request for the workshop? Madam Chair, pardon? Who will be referred? This motion. I think, Madam Chair, we are requesting for endorsement mula po sa Committee ng Yes, yes. Infrastructure. I don't think we refer. So, We refer the rules again. infra po, Madam Chair, ang lead committee po. Yes. Okay. Are there any communication po sa ating Secretary sa Manila? No, no, no. Madam Chair, that concludes the item number 7. We are now on the committee report, item number 8. The gentleman from Patrick Group, like to take the floor to regular, is committee report. Kindly recognize Madam Chair. Councilor Rodas, Thank you, Madam Chair, and to our majority floor leader. Please allow me to report the committee report 2026, number 31, from the Committee on Finance, Budget, Appropriations, Ways and Means. I have one subject for today, the local expenditure program of Barangay Alibungos for calendar year 2026 for the amount of 9,817,870 pesos. And I believe everyone has a copy of the report. And if you allow me to lecture, I'll just go to the recommendation. Yes. Thank you. In view of the foregoing findings, the Committee on Finance, Budget, Appropriations, and the Ways and Means hereby recommends the approval of the local expenditure program of Barangay Alibungos for fiscal year 2026 in the total amount of 9,817,870 pesos on second and final reading during today's regular session. And I move for the adoption of the Committee Report 2026, number 31. I second. Any objection? Hearing none, then we move to the development committee report. Concerning the local expenditure program of Barangay Alibungos. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, still under committee report, the general review, the same thing, the legal amount of the would like to take the floor to regular committee report on the topic. Madam Chair, kindly recognize.
Thank you, Mr. and for the very floor leader. Since the committee already adopted the evaluation and evaluation of the local expenditure program of current year for calendar year 2026, I am now I want to move for the adoption of the sir. That's the budget set. Any objection? Hearing none. Your motion is carried. Thank you. Madam Chair, still under second reading, I believe Madam Chair, I move to close Yes, magandang umaga po. With the indulgence of our presiding officer and our majority floor leader, the chair was about to sponsor the amendments of the ordinance 2025-12 of municipal ombudsman regarding the expansion of the core activities and the expansion of the decision, the conduct of code of ethics and the logo, official logo of the Values Promotion Council. However, Madam Chair, it was not printed yet. However, andito po yung ating chairman po and si Pastor Vero po. And kailangan po nila yun. May I be allowed to have it passed po. But I will, as much as possible, orally defend it po to the rest of the time. Yes, really. So, it will depend upon the, yes, Mr. Chair, it was already reported by the committee na rin po, months ago po. But we were waiting for the code of ethics and for the logo po na nagkaroon ng communication with the municipal administrator. Okay, you are very nice. Maraming salamat for sending me. Magandang umaga po sa ating lahat. Noong nakaraang taon po, tayo po ay nakapagpasa ng isang ordinansa na napakahalaga po sa bayan ng Luzon. At masasabi po natin na talagang malaki po sa kapanabangan, hindi lamang po ng ating lokal na pamahalaan, hindi na ating po mga barangay at ang buong komunidad. Ito po ay nakita po natin yung ating po mga values commission advocates. At kung naman po yung ilan na balikin po ang mga basis, yun din po ang expansion ng kanila po membership at yung core activities po ng mismong values commission council. And kasama po doon yung kanila po code of conduct, code of ethics at yung official logo to formally have for themselves po yung official na pag-activities. So, the first amendment po is the core activities to include a section for the core activities of values formation advocates. And let me narrate, the values formation advocates shall be tasked with the following duties and responsibilities in furtherance of the objectives of this ordinance. Community education and awareness, which includes conduct values formation seminars for different groups such as youth, parents, barangay officials, and employees, organized barangay level teachers on honesty, discipline, respect, and civic responsibility. Develop and disseminate information, education, and communication materials, including brochures, posters, and social media content to promote positive values. Number 2, government and institutional support. Deliver monthly morale and ethics sessions for all government employees and officials. Facilitate integrity building, workshops for barangay councils. Participate in policy consultations to integrate values formation into local governance. Number 3, family and youth engagement. Lead family enrichment programs, including family days, family seminars, and couples workshops. Conduct youth camps and retreats focused on leadership, discipline, and teamwork. Partner with schools to reinforce values education and support anti-bullying campaigns. Number 4, community rituals and civic participation. Assist in municipal events such as invocations, weddings, burials, and inauguration ceremonies. Organize communal
activities like cleanup drives, tree planting, and peace walks with values as central themes, celebrate Values Month and Moral Recovery Week, cultural and educational programs. Number 5, advocacy and partnership. Collaborate with religious institutions, civic organizations, and non-government organizations to promote peace, cooperation, and ethics. Create community dialogues on pressing issues such as drugs, corruption, and environmental ethics. Establish peer mentoring programs for youth and community leaders. Number 6, monitoring and role modeling. Serve as role models of ethical and values-based leadership with the community. Monitor and implementation of values-driven projects at the barangay level and submit annual reports highlighting achievements, challenges, and best practices in the promotion of values promotion. Another section, Madam Chair, that we included is the expansion of the membership, that the additional composition as members of the Municipal Values Formation Council are the DILG, HR and Board, Municipal Budget Office, SB Chairperson of the Committee of Values Formation, SB Chairperson on Committee on Finance and Appropriations, and the Presiding Officer, the Municipal Vice Mayor. Another section is the proposed amendment to include in the legal basis of the ordinance Executive Order number 319 for the mandate for MRP plus integrity circles across the local government, DILG Memorandum Circular 2011-58, Civil Service Memorandum Circular 22 issued in the year of 1999, the 1997 Philippine Constitution, particularly Article 2, that the state shall promote the moral and spiritual well-being of the people. Section 13 and Article 14, Section 3, call for instilling patriotism and nationalism, fostering love of humanity, respect for human rights, and appreciation of moral character. And another section, Madam Chair, is for the institutionalization of the Values Formation Council, for them to have their official logo. And I would just furnish my colleagues with the logo. And what's significant in this is it has, of course, the Mount Montbello, which is the identity of our municipality, and of course, the first building, 1913. And of course, it will be used by the Municipal Values Formation Council. The Mount Montbello, the coconut trees and farm represents mga kalikasan. The Philippine flag represents mga bansa. The shaken hands represent mga tao. The book with torch represent mga Diyos.
Thank you po, Majority Floor Leader, sa ating pong Liga ng Bayan President, Councilor Dadya, at sa ating pong Presiding Officer. Actually po, we are now in the 41 schools, public schools, elementary and high school. But when we are monitoring that places, meron pa po tayong mga bakante. No? So, specifically in Barang-Barang, we have 2 schools not yet have values advocate. Mambalot, actually lahat po ng mga schools sa Mambalot wala pa rin. Somewhere in Maasin, 2 sa Maasin. And dito po sa ating central ay meron po isa. Dito po sa south ay I think occupied na. So maybe nasa 10 schools ang wala pa. At nasa 18 barangays na rin po tayo. At meron po tayong 8 na offices, national offices na. So ang tanong ay sapat ba yung advocates natin? Actually po we have 63 active advocates, 63 minus 56. Meron tayong 9 volunteers. Ibig sabihin po noon is they are kasi engaged sa ating local employment at saka sa barangay. So we are consider them as a volunteer kasi tumatanggap po sila sa ating munisipyo. But meron po tayong 56 na mga advocates talaga listed bilang volunteer din. But ang tanong kulang pa. But previously, I would like to include na rin sa report. Last Friday, we conducted our council's meeting, and one of the topic namin is yung design ng ating pong mga advocates na magkaroon ng paano incentives. No? Pero yung ating pong local finance ay nadamihan sa ating mga advocates. So sabi nila sapat 18 lang kayo kasi 18 barangay lang. No? So kinimpute nila malaki daw ang at hindi nila nakikita yung hindi ko masasabing kalangan ng values program, but yung parang medyo hindi pa sila na-enlighten doon sa magiging impact ng ating programa. Sa 5 buwan po natin na pag-serve na as volunteer sa programa, napakalaki na po ng impact. Isang school po na pinuntahan namin, yung mga bata po doon, kasi sabi po ng before that, sabi po ng bakit daw po nasa school mga advocate, dapat sa barangay lang. Kasi school ay national level, yung mga national offices ay national level. Sabihin meron silang supposed to be pondo na dapat sila yung magbibigay ng pondo or tulong sa mga advocates, which is ang mga school at mga national offices is under our jurisdiction kasi nasa lokal sila. At ang sabi po ng mga guro sa amin, magpapasalamat po sila sa amin at sa programa dahil even though na merong GMRC or values subject, hindi nagiging sapat iyon para i-address talaga yung behavior ng mga bata. Diyan po sa Brooks Point National High School, before we started the program, actually, wala pa yung NBFP, nandiyan na kami, ay marami po dyan bully, marami po dyan mga riot, marami po dyan nakawan, at iba pa mga pag-uugali na hindi tama. Kaya nung pumasok po tayo dyan, ay sinabi po ng ating leading
principal during that time ay si ano pa, si Sir Omar, ay mabuti nandyan kayo dahil matutulungan nyo kami na ma-focus in regards sa values o moral recovery program. Kasi yung DepEd din po meron po program, moral recovery program. At ito pong ano lang, recently, dyan po sa Mati Elementary School. So, liblib na school po yan. Pero noong nag-report po sa amin yung head teachers po dyan, before the NBFA entered, talagang magaspang yung pag-uugali ng mga bata. Narinig lagi yung pagmumura, away dito, away doon, walang respeto, kumukuha lang ng gamit na hindi nagpapaalam. Ngunit, salamat sa Diyos, noong nandyan na po tayo, naturuan po sila ng Filipino values, pagsabi lang po at opo, at hindi na po sila nagmumura sa paglalaro nila. At kapag mapasok po sila ng ano po namin, actual po namin, nakita talaga namin, meron po mag-attempt na papasok doon sa isang room. Hindi po basta-basta na pumapasok yung bata. No, kundi sila po ay nag-ask permission to enter the room. So, at sabi ni ma'am, yan yung mga natutunan ng mga bata. Ilan lang po yan sa mga magandang nangyayari na sa mga school natin. Kasi, ang school po natin, morally, pagdating sa values po, talagang bumabagsak na. Bumabagsak or wala nang kakayanan yung mga guro na sitahin at i-correct yung mga bata dahil na rin po sa mga batas natin meron tungkol sa kanila. So, pero questionable po yun sana sa local board finance. Bakit tayo nandoon sa school? So, thank you for the opportunity. Gusto ko lang i-manifest, i-request po sa ating council na hihingi kami ng tulong para maging mas stronger pa, yung malaman at makita na ating lokal na pamahalaan yung pwedeng maging big impact ng ating pong programa. Kasi naniniwala po kami na gaano man ka yaman o gaano man kaunlad ang isang lugar o isang pamayanan, ngunit kung ang values ay napakababa, ay wala rin pa ito kabuluhan. And I would like to extend thank you si Kapitan Kagawan kung na i-present na po yung So malaki pong bagay po yung dadagdagan po yung programa kasi kasama rin po yan sa discuss yung sa unang ordinansa yung limit ng programa. So yung I think naintindihan ko rin na dahil doon sila nakatingin sa ordinansa ng una ay hindi na nakikita bakit parang kami nag-over the bucket kumbaga. So pero malaking po yun, tulong yung additional program sa pamagitan po ng pag-amenda ng ating ordinansa. Thank you very much po. Madam Chair, maraming salamat po sa naging session po ni Pastor Rodel po. At dahil lamang rin po ng aking ay para magbigay support natin po sa ating ordinansa ng sinusunod at as well as doon rin po sa tawag ng pagkakaisa po sa lahat ng mga pastoran po natin dito. Na tayo ay kagaya po na sinabi niyo po, Pastor, dalangin pa ng marami po magagawa para ma-saturate po natin ang bayan ng Luzon. Di lamang po, with that po, Madam Chair, may ilang pahabol rin po na katanungan ng ating naglalagalan ng G. Martin. Councilor
pagkakaalam, yung ginawa ko before, yung pagsubiti po ay yung incentive, I think 2,000, 2,500 incentive po yun. Yun siya. Yun yung unang nilatag ng yung kumakatawan po dito sa sa empleyado po dito. Yung nasa ako. Kabuuan po, Ano po yun, sir? Quarterly? 4 month? parang monthly po. So, hindi ko po ano kung ilang kabuuan po. So, ano lang po, 56. Actually po doon sa incentive na yun. Sa ngayon po, no, isa po sa request doon, pinaka-concern lang po doon. Gusto ko i-clarify, no, hindi po humihingi ang advocate natin ng sahod o anumang bagay, kundi yung assistance na kasi like sa gasolina. No? Kasi marami po tayong mga advocates from other barangay pupunta sa other barangay. So, yun po. So, actually sabi po ni Mayor during that time, kapag na-approve mo yun, doon na kukunin yung fuel doon sa incentive na yun. Then, for information of everyone, yung amount for annually is parang 1.6 million po. Kung ang advocates ay 18, 56 times 2.5 a month, times 12. 1.1680.
So, nagkaroon po kami ng assembly meeting. Ang aming pong ginawa, kasi ano nga po, after ng council's meeting, yun po, totoo po yung sinabi po ninyo na tinitingnan po nila kami as a religious leader. Tapos, tinitingnan nila kami na iisa lang. Pero, i-clarify ko yun, sabi ko, hindi po kami iisa. So, meron po kami kasama itong mga Adventist. Meron kami dito, Pentecostal, Baptist, born again, evangelist, evangelical. And this is open for all. No, we wanted to join, like halimbawa, mga liman, ng Roman Catholic, or ng Ustad. So actually, yung first invitation po nito, galing po sa Office of the Mayor, binigyan po lahat ng mga religious leaders ng letter. Pero, ang nag-response lang talaga, kami, siguro, mabilis lang siguro kami mag-response. Kasi unang-una, naglilingkod naman talaga kami na walang sahod. No? And nakita po namin yung open opportunity to share, no, sa true moral values talaga. So, kaya kami ang active talaga na response. So, meron po nagsasabi, meron po nagtatanong, pwede pa kami dyan, mga liman? Pwede. Kaso nga lang, siguro may mga hesitation sila na kung bakit hindi sila nagtuloy. So, isa yung i-clarify ko doon sa council's meeting. Pangalawa ay naintindihan nila po yung program kasi binabasa pa lang ni Kagawad yung additional program. Nagagawa na po namin. Oo. Kaso nga lang, out of bound na kami. Ay, sabi niya, bakit meron kayong cleaning green? Clean up green. Bakit meron kayong, yung tawag dyan, tree planting na programa? So, yung sa communal community. So, sabi ko, kasi part ko yun eh. Kung sinabing moral and values, hindi lang naman yung mga sasabihin o attitude, kundi how to act dun sa community rightly. So, ang ginawa po namin, para po matustusan po yung pangangailangan, kasi nagkaroon po kami ng Madam Chair, monthly dues. Nagkaroon kami ng monthly dues kasi para po matustusan yung pangangailangan, especially doon sa fuel. Kasi talagang yun ang pinaka weekly and daily na expenses po ng ating mga advocate. So yun, meron tayong cluster, tatlong cluster, lahat po yun ay they're willing to give as a monthly dues just to help the group para magkaroon po ng operational expenses. Yun naman po. Thank you. I move for the lifting of these and the goods for the chair. At this juncture, Madam Chair, it is my pleasure to move for the approval of an ordinance amending Ordinance 2025-12 of the Municipality of Bruce Point
Madam Chair, I move to close the period of interpolation as well as the period of amendments. Any objection? Hearing none, your motion is Madam Chair, I move to close the period of interpolation as well as the period of amendments. Madam Chair, kindly recognize the gentleman from the right for our business, Ramon Alabila. divided with the authority of the local executive Thank you, Madam Chair, for the leader. Last week, we held our session at Barangay Rimos and one of the Kagawad Wave invested for us who are living in the office that to install 3 box culverts. And I have here a draft resolution requesting our Honorable Mayor for such. And I'm requesting Madam Chair, our office body to put this submission natin. Second, your request for agency is granted. And I'm now moving Madam Chair to the approval. I move for the approval of the resolution requesting our Honorable Cesario Benigno Jr., our municipal mayor, to install 2 units of box culverts at CPO Balibek 1 and 1 unit of box culvert at CPO Balibek 2, Barangay Rimos, Municipality of Cruz Point, Palawan. I second. Any objection? Hearing none, your motion is approved in second final. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, that is, Madam Chair, I move for the suspension of our general rules for us to go back to the committee report for Madam Chair, rather, I was for consideration of the chair that actually I may send out to vendor by our committee report of the rules. We also
mayor of Brooks Point, Palawan. Though the body recognizes the contribution of the former mayor to the municipality of Brooks Point, we, however, equally recognize the contribution of the Tan family to the municipality of Brooks Point. So the recommendation of the body is for us to seek the assistance of the municipal engineering office to look for any other street that can be named after the former mayor, Ben Allen Serchas Senior Venture. So as not for us to rename the street which is, kumbaga yun na po ang pinalakan din natin ng mga mamamayan dito sa Brooks Point. Kaya lagi pong nababanggit siguro yung bata pa ako, kanto lang. And ano, and another, Madam Chair, is the endorsed complaint from the Ombudsman against Kapitan the Puno Barangay Kapitan Lads Basil, some national agencies head, and some are private citizens of the municipality of Brooks Point. The private citizens also include Tagawad Bongbal Monte of Barangay Kapitan. Madam Chair, if the committee has reviewed the complaint, and those are collated na po na complaint, and it cannot be considered as an administrative case of the Sangguniang Bayan. So the recommendation of the Sangguniang Bayan is to inform the complainant to submit a verified complaint to the Sangguniang Bayan for an administrative case purpose, specifically administrative case against Punong Barangay Kapnats Basin. Kung yun po ang kanyang pinuto. Kasi napakarami po ng mga pangalan po doon. At wala po nakalagay doon. Ang isa lang po ang binanggit natin, masasakop po natin ang ating trabaho ay yung kay Kapitan Lads Basil dahil po sa kanyang reklamo sa pagtutad po ng kanyang trabaho. Pero marami po mga ibang ahensya ng gobyerno na nandun din po, natulog po sa pagtutad ng trabaho nila. Kaya mga siya and very general po yung pagkakataon. And with administrative cases that is charitable by the Sangguniang Bayan na
kami po ay excited na like po sinasabi ni Sir William na giving back siya sa munisipyo ng Brooks Point. Natin ang national brand dito sa Inunulan po. So yun, excited kami na makasaya ng Brooks Point Palawan. And syempre makapag-contribute po kami sa labor employment po ng ating munisipyo. Kailan kayo
Maasim po. Maasim. Mas maasim.